Ah, sumusunod po ako ng batas. Kung si Trillanes ay destabilizer, Senator Bato is, ano bang opposite ng destabilizer? Ha? Stabilizer. Stabilizer. I want a stable government. I want a stable dispensation. Ayaw ko po na masira yung ating gobyerno. Kung masira ating gobyerno, masira ating pamumuhay. Di ba? Kaya huwag mo sabihin na ginagamit ako sa isang plot to ousted the president. No! My God! Never! Kaya nga, sabihan mo si Trillanes, sabihan mo, kung ikaw nagpapagamit sa politika, ako, never ako magagamit, ha? Kung ikaw ginagamit ka noon ng political party mo para siraan si President Duterte, para gibain ang administrasyon ni President Duterte, ako, hindi ako magagamit ni President Duterte. So, sir, Kita kay Trillanes. Sundan ko lang po yung line of questioning ni Sir John. Ang sabi po ni former Senator Trillanes kanina is, the ICC warrants po will be issued by June or July this year. Will you get your statement or reaction on this? Ang sabi po ni former Senator Trillanes is, maaari na daw pong mailabas ang ICC warrant by June or July. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Bihan mo! Sige ka lang, ngak yan ang ICC. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Sir, wala kang concern na baka bigla magbago ang stand ng Marcos administration dito sa ICC, considering yung ginagawang investigation ngayon na nakafocus doon sa... I leave my faith to God. Ano sabihin ni Lord? Na hanggang dyan ka lang, makukulong ka na, wala akong magawa. So ito mga kabanat, matinding ito dahil itong si Trillanes, mga kabanat, ay pinaratangan itong sina President Duterte at Senador Bato de la Rosa na may plano daw pabagsakin itong si President Bongbong Marcos para daw maipalit itong si Vice President Sara Duterte bilang presidente. So ayon pa kay Trillanes ay isa sa mga kaya daw ginagawa ito ni President Duterte at Bato dahil doon daw sa ICC na maaari daw maglabas na ng warrant of arrest itong ICC para hulihin itong sina President Duterte at Senador Bato de la Rosa. Pero sabi naman ni Senador Bato de la Rosa, go ahead, kahit daw si Trillanes pang sumama at mismo si Trillanes daw yung magpupusas kay President, magpupusas sa kanya o kay Senador Bato de la Rosa. So dininay ni Senador Bato de la Rosa yung paratang ni Trillanes na may plano daw pabagsakin, no? Sabi nga ni Senador Bato de la Rosa, kung sa panahon mo ay nagpapapadikta ka, no, ako hindi. Yun ang dininay ni Senador Bato de la Rosa. So panoorin natin itong sinabi ni Trillanes, itong maiksing video, no, na galing sa GMA7. Mamaya hanapin natin yung full video ni Trillanes patungkol dito sa press conference niya kahapon. Based sa information namin is the Duterte camp. No? Sino sa Duterte camp? Ano na yan? Kumbaga, it goes without saying. Hindi naman gagalaw itong mga to pag walang imprimatur ni Duterte. And makikita natin dun sa kanya mga public pronouncements. These are statements meant to agitate, to incite sedition and rebellion. At yun na yun. And he wanted to do this, he initiated this because, based on the information that he got. Okay, ang pakay sa ouster plot ay para patalisikin ang presidente. Therefore, sino ang papalit? Yung vice president na anak niya. Yun po yun. So yun ang short video, no, na pahayag ni Trillanes na ang pakay daw, no, patalsikin si President Bongbong Marcos, ang papalit ay itong si Vice President Sara Duterte. Yun daw yung plano. Kinapit niya pa yung mga late na mga pronouncement ni President Duterte. Mayroong sedition at rebellion daw. Ibang klase si Trillanes, mga kabanat.
So, ito naman, punta tayo dito kay Senador Bato de la Rosa. Yung counterpart ni Senador Bato de la Rosa doon sa pahayag ni Trillanes. May mga tanong kasing media dito eh. So, panoorin natin ito. Okay, hi. Good afternoon, everyone. Sir, pwedeng... Kanina sir, nag-press con si Senator Trillanes. At sinabi po niya na itong hearing doon niyo ay part ng Gestapo Plan against PBB. Parang nagpapagamit lang po kayo. And si Digong daw po ay utak ng ouster plan kay BBM. Ano po reaction? Alam mo, si Trillanes, naging senador yan, di ba? At alam niya na walang pwede makapagdikta dito sa Senado kung ano dapat gawin. Bakit niya sinasabi yan? Naiutusan ko, nakita ka niya, naiutusan ako. Hindi lang dinay, talagang nakakahiya ko yung statement na yan na inutusan ako. Never ako magpapagamit kahit kanino man. Wala akong makagagamit sa akin. Kaya nga sabi ko sa inyo, I have to maintain the objectivity in the conduct of this hearing because alam kong dalawang nag-uupugang pader dito, maihipit tayo. But ano magawa ko? This is my job. This is my mandate. Kailangan gawin ko. Otherwise, I will be remiss of my duties kung hindi ako mag-conduct na investigation. Ganito kabigat na issue. Leakage ng mga classified documents. Hindi natin actionan. Remember, PDEA is under my being the chairman of Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Nasa kwan yan, nasa oversight function ko yan under sa PDEA drugs. Kaya sabihin mo kasi Senator Trillanes, kung siya pwede madiktahan ng mga kung sino mang gusto mag-utos sa kanya, yung mga yelo o sino mga partido niya na magagamit sa kanya, kung nagpagamit siya, never ako, never. Sabihan mo, Senator Trillanes, kung ikaw isang senador na nagpapagamit sa iyong political party, sa iyong partido, para manira ng mga kalaban ninyo sa politika, wag ako. I can never be used. I swear to God, nobody dictated me. Nobody. Not even President Duterte. President Duterte, hindi tumawag sa akin. Walang malang kahit kunting nihaw-niho para sa kaso na ito, para sa investigasyon na ito. Wala. Cross my heart, hope to die. Tamaan ako ng kidlat ngayon kung ako'y tinawagan ni President Duterte. That's how frank I am to you. That's how honest I am to you. Kaya ikaw, Trillanes, kung napagamit ka noon sa mga political party mo, yung yelo mo na partido, para siraan ang iyong mga political enemy na ginawa mo kay President Duterte noon, wag ako. I can never be used by President Duterte kung sila naglalaban, sila nag-aaway ni President Marcos. Hindi ko ako magpapagamit at hindi ako pwedeng gamitin. Sir, so you're saying you will never be a part of any plan to oust the government? I am a rightist. I am a rightist. I don't want to destroy the existing establishment. Sumusunod po ako ng batas. Kung si Trillanes ay destabilizer, Senator Bato is ano ba opposite ng destabilizer? Stabilizer. I want a stable government. I want a stable dispensation. Ayaw ko po na masira yung ating gobyerno. Kung masira ating gobyerno, masira ating pamumuhay. Di ba? Kaya huwag mo sabihin na ginagamit ako sa isang plot to ouster the president. No! My God! Never! Kaya nga, sabihan mo si Trillanes, sabihan mo, kung ikaw nagpapagamit sa politika, ako, never ako magagamit na. Ikaw ginagamit ka noon ng political party mo para siraan si President Duterte, para gibain ang administrasyon ni President Duterte, ako! Hindi ako magagamit ni President Duterte. So, sir, Kita ni Trillanes. Sen,
sundan ko lang po yung line of questioning ni Sir John. Ang sabi po ni former Senator Trillanes kanina is, the ICC warrants po will be issued by June or July this year. We will get your statement or reaction on this. Ang sabi po ni former Senator Trillanes is, maaari na daw pong mailabas ang ICC warrant by June or July. Go ahead, make my day, Mr. Trillanes! Biyan mo! Sige ka lang, galang yan ang ICC. Sige! Go ahead! Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Sumama ka, ikaw mismo magpusa sa akin. Sir, wala kang concern na baka bigla magbago ang stand ng Marcos administration dito sa ICC, considering yung ginagawang investigation ngayon na nakafocus doon sa... I leave my faith to God. Ano sabihin ni Lord, na hanggang dyan ka lang, makukulong ka na, wala akong magawa. Basta ako, I cannot be remiss of my duty as the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Trabaho ko po yan. Hindi po ako pwede magbibingi-bingihan sa mga issue na yan. Yung PDLX na yan. Hindi po ako pwede matutulog dyan. Trabaho ko yan. I am answerable to the Filipino people. Being answerable doesn't mean na magdidiin tayo ng tao. We can be objective in our hearings. So sir, dun sa narinig nyo sa hearing today, malakas ba yung ebidensya na talagang may basihan na gumagamit ng illegal drugs sa Pangulo? That is so very far from it's very, very far to be proved. Yung impormasyon pa lang yun. Impormasyon pa lang yun coming from a confidential informant. Hindi nga natuloy ang operation. Eh bakit mo sabihin kaagad na mapipindown mo yung presidente dyan? A mere information can pin down a sitting president? No! You cannot. Whatever public imagination na umiikot niya sa utak ng tao, you cannot just say na mapipin down mo yung tao dahil sa bad information. Napakalayo pa yan sa katotohanan. Napakalayo pa. Kaya in fairness to the President, hindi natin siya kinukundina. Hindi natin siya kinukundina. Whatever, kung ano mong iniisip na ngayon. Kaya, ang hirap nito sa sitwasyon ko. Galit sa akin ang mga DDS. Bakit hindi ko daw didiinan yung investigasyon na ito? I'm just trying to be objective. At alam ko rin na galit sa akin ang Malacanang, bakit ako nagkakandak ng investigation? What do you expect? Masaya ka ba kung presidente ka, sitting president ka? Kinakandak yung investigation na madadama yung pangalan mo? Talagang mag-react ka negatively. Pero what can I do? I am just doing my job. Siguro kung meron akong hidden agenda na pabagsakin ang rehiming Marcos, na gusto kong pabagsakin through this hearing, ayan, ibang usapan yan. But my God, that is not my agenda. Hindi po yan kasama sa agenda ko. Ang akin dito ay katotohanan patungkol sa PDLX para na mahinto natin yung mga leakage na yan. Wala pa akong agenda na magiba ng tao. As I have said, I am rightist. I am a rightist. I want to maintain the present dispensation. Hindi pa ako kagaya Trillanes na destabilizer. Puro distab lang yung iniisip. And there's na nakita nyo na may basis pa para i-pursue yung investigation. Ha? Para i-pursue pa po yung investigation. Ano? May nakita pa kayo na mabigat na basihan para ipagpatuloy? Hindi naman mabigat na basihan. Kukunti na lang siya para kumplito na lahat. May kunting mga tao na lang kailangan igitaan natin na magbigay ng kanilang salaysay. Kasi pag sabihin mo mabigat na dahilan para gano'n, makasabi naman nyo, auster plot yan mabigat na dahilan na yan. No. Tapusin lang po natin, ayusin natin ang trabaho natin kung makagawa tayo ng committee report. So sir, sino pa iniintay natin mga witnesses? Yung Attorney Paquito Ochoa, yung management ng Rockwell, ano yung kundo na yan, pangalan? Rizal Towers. Well,
natin yung confirmation nila. Pero inamin naman din ni Maricel Soriano na sa kanya yung unit na yun. At that time, 2012, sa kanya yun. So, confirm yung 46C, sa kanya talaga, siya ang occupant na yan, ng tanker na yan. So yung bagong, Nabilintan na daw niya. so yung bagong allegation ni Morales na pinipigilan siya ng Eric Santiago at saka yung Kumar. Yun, ipapatawag kaya, ipatawag natin. Tama pala. Kasama yan sa ipapatawag natin. Yung si Umar at saka si Santiago. Serapio, sir. Pati si General Serapio. Kasi Active pa ba, sir, si General? retired na. So na-mention si First Lady, do you think nag-intervene si First Lady para? Malaman natin yan sa next hearing. So, Malaman kanina natin. sinabi ni Senator Jinggoy, parang nag-down siya dun sa personality ni Morales. And then sinabi ni Senator Cheese na parang we're getting out of what we are supposed to discuss. Parang your take on that. I am not taking their advice seriously. Mga kuwan yan, mga magagaling yan na senador. You are taking. I am thankful for their advice and their inputs. Otherwise, kung hindi sila concerned sa akin at sa committee ko, wala sila pakialam. Bahala ka dyan kung ano mangyari sa iyo. At least, tumulong sila. Nagbigay ng input si Senator Chis Escudero. And then sinasabi niya, sir, yung parang death as June, parang pagpatay na yung tao na pinupunto mo, wala nang bearing yung sinasabi ko. Parang kayo kay Galapan yung sinasabi ni Morales. Well, for purposes of, since nasabi niya, gusto natin lang confirm. Nobody can confirm or deny dahil nga patay na si Galapan, di ba? Sa batas, hindi na, wala nang bearing yun. Wala nang bearing, pero since nga nabanggit niya, dahil alam mo, operation yun pinigilan. So, Sir, malaman natin ang background bakit. Last time, di ba parang internally PDL lang parang research yung nangyayari. Hindi sa? Does it warrant pa rin yung Senate investigation when in fact sila hindi magka-sunod-sunod? Well, as I have said, under my mandate, yung aking oversight function over PDEA, kaya nag-imbestiga tayo. Huwag mo naman i-clip yung aking powers as chairman of this committee. Huwag mo naman sana i-clip, no? So, concern lang tayo. And the people deserves to know. The people deserve to know. Sir, kanina yung kay Maricel Soriano, you only asked about the allegations of cocaine use, pero never natin pinatulan yung mga allegations na or alleged information na magkasama sila ni BBM doon na nag-cocaine sa... Hindi ko na nabanggit. Basta okay na sa akin na kinonfirm niya nga siya occupant noon. At dininay niya na hindi totoo daw yung informasyon na gumagamit siya ng cocaine. Pero tinanong ko rin siya na yung mayroong, di ba, nabalita doon na may dalawa siyang katulong na lumayas dahil binugbog daw niya dahil sa kanyang paggagamit ng cocaine. Sinabi nung mga katulong, di ba? Dininay niya. She has the right to deny. Sir, categorical ba yung denial niya? Kasi parang tanong nyo lang, ano yung masasabi mo dun sa nag-leak na document, sa nadadrag yung name niya? Parang sinabi lang niya, hindi ko yun nabasa, hindi ako nagbabasa, wala ko. So, para sa inyo, denial yun. So, categorical. Forgive me if tingin nyo, hindi ko masyadong nadidigdig si Maricel Soriano, ha? Kasi nakikita pa si Beritin siya, nanginginig siya ng magdating niya. Pag mamaya, kung diniinan ko rin masyado yung questioning, hinimatay doon sa hearing natin, what will that make of me? Pero so, parang Bina, ruthless chairman yan. Walang pakiramdam sa tao na kinatatanong niya. Kaya ako, nagiging gentle ako sa kanya. What is important, sinamin niya na kanya yung unit at siya occupant ng Kundo unit doon sa Rockwell na nagiging subject ng casing and surveillance operations na nakalagay doon sa pre-ops na ginawa ni Morales. And what does that tell you na merong Morales sinabi that adds credence to the claim of Morales na siya talaga gumawa noon. Tama yung ginawa niya. Then, inamin naman ni Maricel. Si Maricel ang subject doon. At saka si politician Bongbong Marcos.
Dalawa sila, subject doon. Tapos, ang address, yung unit, Dalawa palang subject noon sa nag-leak na ng PDEA, si Marcel Soriano at itong si President Bongbong Marcos, no? Pero ito'y 2012 pa mga kabanata. Napakatagal na panahon ito. 2012 pa ito nangyari. So ngayon lang na isiwalat dahil doon sa nag-leak. Yung unit, inaamin ni Maricel sa kanya yung unit na yun. So that gives credence to the pre-ops na ginagawa ni Morales. Pero about sa drug use na, it should be, alam ko yun, yung essence of imbisa. Well, ang drug use, malayo masyado. Ang gusto natin yung drug use, ipo-convict natin beyond reasonable doubt. Doon na sa korte na yan, naabot yung, kasi tayo dito, we are conducting an investigation in aid of legislation. Hindi po tayo nagpipinda ng tao dito, hindi po tayo nagkaakusa or nagkukundina ng tao for drug using. No. Ang atin dito is makakamot tayo ng policy. Legislation in aid of legislation. Ano na yung nakita natin policy doon? Dagdagan yung punishment, yung penalty doon sa mga tao na magawa ng leakage ng mga classified documents. Mayroon tayong dalawang batas na in existence ngayon, penalizing such act, yung graft and corrupt practices at saka yung Graft and Corrupt Practices Act and the Code of Ethical Standard, Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officials and Employees. So siguro, hindi masyado nagamit as far as leakage of classified documents na para hindi masyadong pwedeng batas yun. Dagdagan natin ang ngipin yung batas. So sir, talagang walang parang direkta o categorical na denial kasi hindi na purso kung are you using yung kay Maricel, parang dahil hindi niya na na-pursue, parang hindi naging klaro yung denial niya kung para saan yun. Klaro na denial yan. Denial sa paggamit, sir. Oo, nag-deny siya. Ano gusto mo? Kukontempt natin siya for lying? Wala man tayong ebidensya to the contrary. Information lang naman yun from coming from a confidential informant na merong drug use na nangyayari doon sa unit niya, sa condo unit niya. So, hanggang doon lang tayo talaga. Sir, mas na-raise kanina, sir, yung, kasi diba sir, na-offer nyo na kay Morales na how about conduct an executive session na kayong dalawa lang para masabi niya na kung sino ba yung informant? Wala rin siya, sabihin lang niya, walang daw, yung kasarian lang, yung gender lang ng informant, yung pangalan, hindi niya maalala daw eh. So, yan. Hanggang dyan na lang mga kabanat yung ating video, no? So, sinagot naman ni Senador Bato de la Rosa na walang katotohanan itong paratang may Trillanes na may plano silang pabagsakin itong si President Bongbong Marcos para ang maipalit itong si Vice President Sara Duterte. So, parang lumalabas na itong si Trillanes ay nag-iingay lang dahil may planong tumakbo sa 2025 kasi itong by October ay kakaroon na ng filing for senador, no? So, yan kasing start ng filing ng candidacy by October, so mayroon na lang ilang buwan mga kabanat at itong sila Trillanes ay nagprepare na ngayon para sa kanilang kumbaga sinusubukan nilang mag-ingay, no? Mag-ingay. So yan lang muna yung video natin mga kabanat. See you next video.